Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa Hebreo chapter 4 verse 13. Sinasabi dito na si Jesus ang pinakapunong hari. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Tinutupad ni Jesus ang pagkasaserdote sa lumang tipan. Ang bagong tipan, partikular na ang aklat ng mga Hebreo, ay nagpapakita na kay Jesus bilang isang saserdote sa orden ni Melchizedek, isang mas dakilang pagkasaserdote kaysa sa pagkakasaserdoteng Levita na itinatag sa lumang tipan. Nangangahulugan ito na ang sakripisyo at pamamagitan ni Jesus ay pinapalitan ang pangangailangan para sa mga saserdoteng Levita at sa kanilang sistema ng paghahandog ng mga hayop. Inialay ni Jesus ang kanyang sarili bilang perpektong sakripisyo para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Ang paniniwalang ito ay sentro ng teolohiyang Kristiyano at madalas na tinutukoy bilang pagbabayad sala. Ang katawan ni Jesus bilang isang spiritual na templo na isang konsepto na itinayo sa simbolismo sa templo ng lumang tipan. Ang pagiging bahagi ng maharlikang pagkasaserdote ni Kristo ay nangangahulugan na ang mga Kristiyano ay tinawag upang sumunod sa Kanya at mamuhay bilang Kanyang mga kinatawan sa lupa na nag-aalay ng mga espiritual na sakripisyo at nagpapahayag ng Kanyang mga papuri. Ito ay nagsasangkot ng isang buhay ng pagsunod, kabanalan at paglilingkod na sumasalamin sa sariling halimbawa ni Kristo at pagtupad sa mga tungkulin ng mga pari sa ilalim ng bagong tipan. Ang pag-aalay ng buhay bilang isang buhay na sakripisyo ay nangangahulugan ng pag-aalay ng sarili sa kalooban at layunin ng Diyos, ang pamumuhay na banal at kalugod-lugod sa Kanya. Kabilang dito ang pagsusumite ng mga hangarin, plano at kahit natakot sa patnubay ng Diyos at pagpapahintulot sa Kanya na baguhin ang paraan ng pag-iisip ng isang tao. Binibigyang diin ang pagmamasid sa kabanalan sapagkat ikaw ang templo ng Diyos na ang pananampalataya ay dapat mamuhay ng isang banal na buhay dahil ang kanilang mga katawan ay tuturing na tirahan ng banal na spirito. Ang konseptong ito na matatagpuan sa unang Korinto ay nagbibigay diin sa isang tawag sa pagpipitagan at pananagutan sa kung paano ginagampanan ng mga mananampalataya ang kanilang mga pisikal na katawan at pananagutan sa paraan ng pakikitungo ng mga mananampalataya sa kanilang pisikal na katawan at pananagutan. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.